Pinag-uusapan ng impeachment prosecutors kung magmo-motion silang bawasan ang bilang ng boto para makonvict si Vice President Sara Duterte na sa ngayon ay 16. Anila, 22 na lang ang mga senador na nakakalahok sa mga aktibidad. Nakatutok si Jonathan Andal. Inihatid kanina sa Senado ang pre-trial brief ng Kamara sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. With this, nababawasan po yung pagtatalunan ng dalawang kampo during the trial. If they admit our offer for stipulation, it means it need not be proved. But if they deny our offer for stipulation, then it means it has to be proven during the presentation of evidence. Laman din ng pre-trial brief ang listahan ng mga ebidensya ng prosekusyon, pati na listahan ng mga testigo na aabot na raw ngayon sa lagpas 30. Ngayong hapon, isinumite na rin sa Senado ng defense team ni Duterte ang kanilang pre-trial brief. Around 60-something pages. As much as possible, nilagay na natin lahat ng ating witnesses that we are looking to present and also documentary evidence that we are looking to present. Sa June 18 Webes, ang pre-trial conference, ito ang unang pagkakataong maghaharap ang prosecution at defense team. The defense lawyers and in fact the Vice President are expected to be there at the pre-trial conference. So kung ano man ang nakalagay po sa pre-trial brief namin, makikita nila yon. Sa June 18 din hihilingin ng prosecution sa impeachment court na Filipino ang gamiting lingwahe sa trial para maintindihan ng nakararaming Pilipino. Hiniling na rin nila sa liderato ng Kamara na magkaroon ng sabayang pag-translate ng trial sa maraming local dialects. We want the entire nation to walk with us. So it is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos. Pag-uusapan naman daw ng prosekusyon kung magmomosyon sila sa impeachment court na bawasan ng threshold na 16 votes para i-convict ang vice-presidente. Sabi sa saligang batas, para ma-convict ang isang impeachable officer, kailangan ng 2/3 ng boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Pero paniwala ni Luistro, hindi 24 kundi 22 lang ang base number ng mga senador ngayon. Nagtatago kasi si Senator Bato de la Rosa at arestado naman si Senator Jinggoy Estrada. Kaya kung magbobotohan ngayon, sabi ni Luistro, 22 lang ang senador at ang 2/3 nito, 15 boto lang para makonvict si VP Sara. Sabi sa Plunder Law at saka sa RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kapag na-filean sila ng kaso, suspended din sila sa pagiging senador. So what function are we expecting them to discharge? While there is the suspension, they are not considered as members of the Senate. And if you are detained, if you are in hiding, the question is, are you representing the interest of the Filipino? When in fact, you cannot attend because of your personal dilemma. Sabi kahapon ni Senator Ping Lacson, 24 senators pa rin ang baseline nila at 16 votes pa rin ang conviction threshold na tinitignan nila. Pero pwede naman daw magmosyon ng prosecution at defense na ibaba ang threshold at dedesisyonan ito ng impeachment court. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.